liwanag at kapayapaan ang laging sumainyo, ngayon at magpakailanman. Ang tao ay nabubuhay sa dalawang daigdigan. At kung alin ang sadyang matimbang sa isang kaluluwa, ay makikita sa kanyang galaw at kaisipan. At sa katotohanan nga, mga iniibig na mga kapatid, na sa inyong pagbulaos sa daigdigang ito ay mangangailangan ng puhunan ng inyong mga lakas, pagsasagawa, paghahanda upang makita nga ninyo at makilala ano ang inyong layunin kung bakit kayo ay nangaririto sa kapatagan ng lupa. Habang ang tao ay mangmang sa kanyang sarili, ay kinakikitaan siya ng maraming kahinaan. Kinakikitaan ng pagkalupig, at dumaraan sa maraming pagsubok na sadyang binibigyan niya ng katuwirang ito ay kaparusahan. At sa isang kaluluwang may baon sa kanyang sarili ay humahanap, gumagawa na sa kabila ng maliit na kakayahan ay nakauunawa ng lahat na humahantulong sa kanya ay pangangailangan ng kanyang kaluluwa na karapat-dapat niyang panagumpayan sa lahat ng panahon. Dahil dito, mga iniibig na mga kapatid, alin nga kaya sa inyo ang nakahalina? Ang mga material na nasasalat ng inyong mga palad, o ang isang katahimikang punong-puno ng kapayapaan na nakakaalam ng kanyang kaugnayan sa ating nilikha. Ganito ang aking banggit. Paano'y sadyang nangangailangan ng inyong mga kaluluwa ng katahimikan upang magampanan ninyo sa inyong mga sarili
ang maraming tungkuling nakaatang sa inyong mga balikat. At sa katahimik yang ito'y dumaloy sa inyong pagkatao ang isang lakas upang ito ang maging kahayagan na ang mga bagay na sa inyo ay pinagkakaloob, maging ito man ang karamdaman o suliraning hindi nakakayanan ng inyong mga pagkatao ay mga sandali na kinakailangan kayo ay magmuni, mag-aral, magtanong. Dahil dito'y sadyang naging mapalad nga kayo. Sapagkat sa maliit na pagkakataong ito, ay ipinadadama sa inyo ng kabatlayaan ang mga bagay na pangangailangan ng inyong kaluluwa. At kayo nga ay naghahanap ng kaginhawaan sa inyong mga laman. At ito ay binibigay sa inyo sa tuwina. At higit pang kayo ay binibigyan ng pagpapala na hindi lamang ang mga lamang iyan na inyong ginagamit at kinakasangkapan, kundi gayon din ang inyong mga espiritong sadyang nauuhaw sa maraming pagkakataon. Nararamdaman ko na mayroon na mga pagkakataon ng kahinaang inyong taglay ay nakapagbibigay sa inyo ng bigat upang kung sa mandali na mga suliraning sa inyo ay binibigay, ay nawawalan kayo ng tiwala sa inyong mga sariling kakayahan. Subalit mga iniibig na mga kapatid, habang ang tao ay may buhay at lakas na hinihiram sa ating dakilang Ama, mayroon ng pag-asang kayo ay sa tuwina ay manugumpay at makahakbang papalayo sa maraming kahinaang taglay ang inyong mga sarili. Na sadyang kinakailangan lamang pag-aralan ninyo ang bawat kaisipang inyong pinapailanlang sa mga kataga na namumutawi sa inyong mga labi, sa galaw ng inyong mga bisig. Ay kinakailangan ito ay inyong masusing pag-aaralan na kung kayo nga ba ay nakapagbibigay ng pagkatisod o kayo nga ba ay nakapagbibigay ng halina sa inyong mga nasasakupan
sapagkat pinaiiral ninyo ang kapinuhan ng inyong mga sarili at nagbibigay kayo ng pag-ibig sa sino mang sa inyo ay lumalapit. Pagkat katotohanan nga mga iniibig ng mga kapatid, ang bawat talsik ng inyong kaisipan na sa isang pagkakamali ay nakapagbibigay ng kauring lakas din upang magbalik sa inyong mga pagkatao. O kaya nga't lagi na iingatan ninyo ng mga kaisipang iyan ay magpainlan lang lamang ng isang malinis na kaisipan sa alangaan upang dito'y makahapit kayo ng isang lakas na makapagbibigay sa inyo ng inyong pagpapatuloy sa landasin na inyong ninanais patunguhan. Marami ang mga pagkakataong nasasayang sa inyo sa kapatagan ng lupa. At kung pagmumuni-munihin ninyo ang mga bagay na ito, ay sadyang makabibiga sa pasanin ng krus na inyong dinadala. Dahil dito'y ibinibigay ko sa inyo ang mga bagay na ito upang ang inyong mga paglalakbay ay maging magaang, maliwalas. At upang patuloy ang daloy ng isang lakas na ibinibigay ng kalangitan sa inyong mga pagkatao upang kayo nga ay makapagpatuloy na hindi lamang ang inyong mga minamahal na angkan, kundi gayon din maraming kaluluwa sa labas ng inyong mga tahanan ay inyong matulungan at mabigyan ng inyong pagpapala. Mga kapatid, huwag kayong maghalukip-kip sapagkat ang panahon ay ginto sa kanyang sarili at ang maraming mga pagkakataong ito ay hindi natin sasayangin, kundi ilalagay natin sa katumpakan, ilalagay natin sa kaayusan upang kayo nga ay magkaroon ng kasaganaan at makita ninyo ang tunay na inyong pinatutunguhan ay ang kaharian ng mga langit. Dahil dito'y kayo ay aking hinihikayat na maging malinis at maglinis ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ito ang maikling pahayag na sa inyo'y aking ipinaabot. Mayroon tayo ng tutulungan.
mangyaring pumilog sa hapag na ito. Ano ang pangangailangan ko sa iyo? Kasi po, madalas po siyang para po minenerve na para po sinasapian siya. Nervous, na hindi niya makontrol yung ulo niya, yung paa niya, gano'n po ng gano'n. Tapos nag-iisip siya na gusto niya magpatiwakal, gano'n. Marami po siyang naririnig. Tumingin ka sa akin. Kailangan ko ng kasangkapan. Ng mga kasangkapan. Alisin ang nasa kanyang ulo. Diretso mo ang iyong katawan, minamahal na kapatid. Natatakot ka? Ano ang kailangan mo? Ang isang kaluluwang ligaw ay nangangailangan ng kapayapaan sa kanyang sarili. At paano nga niya makukuha, makakamit? Kung nagkakaroon ng maraming sagabal, at nangangailangan ng isang kaliwanagan. At dahil dito'y lagi mo siyang bibigyan ng panalangin. Malimit na panalangin. At kung mayroon ka ng banal na aklat ng panahon, ay tutok mo sa kanyang bumbunan. Meron ba siya ng mga puok na pinuntahan bago mangyari ang mga bagay na ito? Doon lamang po sa bahay namin sa Ipan. Sa tingin ko po, nung nilinis nung landlord namin yung home na yun, after ilang buwan po, nagkaganyan po siya. At saka nung nagkaroon po siya ng suliranin doon sa anak ko, nagkaganyan po siya. Mahina ang kanyang kaisipan, minamahal na kapatid. Mahina rin ang kanyang damdamin. Mahina po yung kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban.
Ngayon ay muli kang tumingin sa akin, minamahal na kapatid. Huwag niyong hawakan ng kapatid. Nakakapagsalita ka na? Payapain mo ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin at kalooban. Walang mangyayari sa iyo sa loob ng lunduyang ito. At kapag pinaiiral mo ang kahinaan ng iyong kaisipan at ang iyong kalooban, ay magiging paulit-ulit lamang ang mga bagay na ito. Kulang ka pa sa pananalangin. Ang lahat ng suliranin ng tao ay mayroon ng kalutasan. At habang ikaw ay nananatili sa puno ng ubas at kailanman na hindi bibitiw sa kapangyarihan at sumasailalim ka sa kanyang pagpapala ng ating dilikha, ay walang mangyayari sa iyong masama. Lagi mong pakaiisipin na ang mga nangyayari sa iyo ay isang pag-aaral na kinakailangan mong disiplinahin, kontrolin ang iyong mga nakikita, ang iyong mga naririnig. Kung mayroon kang naririnig na mga tinig, ay mayroon kang kapangyarihan sa iyong sarili upang ito, ang mga tinig na ito ay magsilayo sa iyo. Na kinakailangan mong ikaw ay maghari sa iyong katauhan. Hindi ang mga tinig na iyong naririnig. Sapagkat habang ikaw ay mahina, ay sadyang ikaw ay makararanas ng mga bagay na iyan. Kung naririnig mo mga tinig na ito, minamahal na kapatid, bigyan mo sila ng isang malinis na kaisipan. Maaari mo siyang sigawan kung paanong pinaalis mo, kinokontrol mo ang sariling ito upang hindi ka manghina. Sadyang marami ang disturbado sa pook na inyong tinitirhan. Ngunit kahit saan man naroroon ang bawat isa, ay naroroon maraming kaluluwa, mga mabababang espiritu, na pangangailangan din na sila ay patalsikan ang isang malinis na kaisipan. Ikaw, minamahal na kapatid, ay may baon sa iyong sarili kung paano ikaw ay tinuruan ng iyong ama at bininhian ng isang simulaing ito, ay nalalaman mo ang karapat-dapat mong gawin. Diskargahan mo siya kung naroroon siya sa pinaka-utok na kalagayan. O kaya, minamahal na kapatid,
Huwag kang manghina. Palakasin mo ang sariling iyan. Una ang pagpapalakas ng kaisipan na ang lagi ng pananalangin. Saan ka mang dako naroroon. Ano man ang iyong ginagawa. Na ikaw ay subaybayan, lalo na't bantayan ng iyong Anghel de la Guardia. Kayo lamang ba sa inyong tahanan? May mga anak po akong 3. Mapagtutulungan niyo siya kung naroroon siya sa pinaka matinding kalagayan, no? Katulad ng kanina. Nangangailangan din siya ng pagtulong ng lunduyang ito, magpapatalsik, pananalangin, na sabay-sabay nating gagawin, naroroon man kayo sa pook na inyong kinalalagyan. Ang sama-sama nating pananalangin ay makapagbibigay ng gaan. Kung mayroon ka man, minamahal na kapatid, na mga bagay na kinakailangan mong gawin, ay gawin mo. Kinakailangan lamang na maging abala ang iyong kaisipan sa ibang mga bagay. Hindi yaon nakatuto ka lamang sa iisa. Yung lagi mong iniisip ang maraming suliranin sa inyo na humahandulong sa inyong pamilya. Ang mga bagay na iyan ay sadyang hakbang-hakbang, sadyang dumarating. Na kung kailan ang tao ay bibigyan ng isang suliranin, ay kinakikitaan siya ng kahinaan o kinakikitaan siya ng kalakasan. Dahil diyan, kung nakita mo ang kahinaan ng iyong sarili, ay kinakailangan sa iyo rin manggaling ang kalakasan. Susuwayin mo ang mga tinig na iyong narinig. Uutusan mo sila kung paano ikaw ay maghari sa iyong sarili. Kapagkat sila ay naroroon sa mababang antas lamang. Uutusan mo sila na ikaw ay lubayan, na sa malakas na tinig ay gagawin mo ito. O kontrolin mo ang kaisipang iyan. Hindi ikaw ang kontrolin. Sapagkat ang mga kaluluwang iyan ay gumagamit lamang ng isang lakas na nagmumula sa iyo. Sapagkat sa katotohanan, ang kinakatatakutan ng tao, ang kanyang mga nakikita, ay mga kaluluwang gumagamit lamang ay isang malakas na kaluluwa. Gumagamit ng lakas kung paano nagpapakita ang isang kaluluwa sa pamamagitan ng espiritu na may kasangkapan ng laman
Espiritu. Kung kaya't nakikita ninyo ng panandalian lamang. At kung inyong naririnig maraming mga bagay, ay gayon din. Sapagkat ginagamit ang inyong mga lakas. At dahil diyan, pinanghihinaan kayo. Gayon pa man, nababawi rin ang mga lakas na ito sa pamamagitan ng inyong pagtunghay at pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Ama. At kung kukontrolin mo ang maraming mga bagay sa inyong kaisipan, ay hindi na muli magbabalik ang mga karanasang iyan. Naunawaan mo. Sana'y makita kita na tumutunghay ng maraming aklat ang nauukol sa katotohanan. Makita kita na ikaw ay nananalangin ng tao sa puso. At ang sabay-sabay ninyong pananalangin sa loob ng inyong mga tahanan ay higit na makatutulong. Babasahin ninyo ang Juan 17. Babasahin ninyo ang sa mga manghihipo. Na isang pagbasang mayroon ng kalakasan ng tinig upang marinig ng mga kaluluwang ito. Kung ikaw naman ang nagbabasa, ilakas mo ang iyong tinig. Huwag mong basahin sa iyong mga mata lamang upang ito ay makarating sa kanila. Huwag kang panghinaan. Lagi mong tawagan ang iyong protektor. Hinihintay lamang ang pagbubukas ng iyong kaisipan, ang pagbabago ng iyong sarili. Sapagkat ito ay isang pagsubok sa iyo na kung paanong ikaw ay nabuhay na mayroon ng isang angkang kinabibilangan, isang angkang pinagpapala ninyo sa inyong mga palad, ay ibigay mo ang karapat-dapat para sa kanila. Hugasan mo ang iyong pagkatao ng isang lakas na nagmumula sa mga langit. Mararamdaman mo ito sa iyong pagkatao habang ikaw ay nananalangin at tinutulungan ka na angkang inyong kinabilangan. Meron ka ng katanungan? Ikaw? Kung sakali po, kasi nakaranas po kami ng talaga na matinding parang sinusumpog siya na nanilisip yung mata niya. At marating din sa kanya yung parang gusto niya na magpatituwahan. Ano po bang pinakamagandang gawin po namin dumating po sa kanya? Kapag nangyayari ang mga bagay na iyan, sa simula pa lamang, ay nakikita mo na ito, di ba?
Tapos kargahan mo. Nagagawa mo ba ang bagay na yan? Ginagawa ko po sa kanya. Gagawin mo ito ng malakas. Sapagkat sa kanyang sarili, hindi siya masasaktan. Ang nasasaktan ay yung gumagawa ng kasamaan. At lagi mo siyang tututukan ng banal na aklat ng panahon. O kaya't simula sa araw na ito, minamahal na kapatid, ay huwag kang magpadaig. Sapagkat kung ikaw ay magpapadaig sa mga tinig na iyong naririnig, ay sadyang darating yung inyong kinatatakutan. Kung ayaw mo mangyari ang mga bagay na ito, ay alam mo ang karapat-dapat. Hindi baga? Ang gayoy, ito muna at itutuloy natin sa ibaba. Habang ikaw ay naroroon sa baba, ay manahimik ka. Huwag kang tumanggap ng anuman sa iyong kaisipan. Kaya mo ang bagay na ito. Panatilihin mong payapa ang iyong kaisipan. At maging ang iyong katawang laman. At tutulungan kita sa baba. Umayo kayo. Mayroon ba? Magpapatuloy tayo sa ibaba, mga kapatid. Sana'y habang mayroon ng gawain, ay magpatalsik din kayo ng mabuting kaisipan sa kapatid upang siya ay makapagpatuloy sa buhay na ito at maging matagumpay tayo sa pagsisikap na siya ay matulungan sa mga sandaling ito. Magpapatuloy tayo sa baba.